10 utos ng mga riders. Protect your helmet at all costs. Mahal ang bili mo dyan sa Shark helmet mo o kaya dyan sa AGV mo. Bawal magasgasan yan. Para mahal pa rin yung benta mo pag binenta mo ng second hand, di ba? Kaya isabit mo lang yan sa siko mo o kaya iwan mo na lang sa bahay para di magasgasan. Bus lanes are fast lanes. Kaya maluwag sa bus lanes kasi mabibilis nga yung mga dumadaan dyan. Sa sobrang bilis nila, hindi mo sila nakikita. Eh kung kaya mo magpabilis ng ganon, eh di pumasok ka dyan. Huwag kang magpapapigil sa mga barrier na yan. Iusog mo yan para makadaan ka. Ang tunay na rider, hindi natatakot sa pothole or lubak. Bilang tunay na rider, dapat hanapin mo yung mga pothole, yung mga lubak, yung mga takip ng mga manhole na nakaangat. Salubungin mo ng buong tapang. Hindi mo kailangan miwas dyan. Ano ka ba ding? Ang tunay na rider, tinetest dapat yung mga mugs kung quality ba. Kasi pag low quality yung mugs mo, ipapahama ka pa niyan eh. Kaya dapat tinetest mo yan. Loud pipes save lives. Dapat napakaingay ng tambucho mo para malaman ng lahat na rider ka. Dapat nanggigising yung tambucho mo lalo na kung madaling araw. Tsaka para malaman ng mga tao na may paparating na motor at makaiwas sila. Paano nila malalaman na paparating ka kung tahimik yung makina mo, di ba? Same reason kung bakit maingay yung mga ambulansya at mga fire truck. Kasi mabibilis yung mga yan eh. Dapat narinig ng mga tao para magbigay sila ng daan sa'yo. Respeto sa traffic lights. Yung red light sa traffic lights, recommendation lang yan, hindi yan obligasyon. Lalo na kung wala namang pulis. Kung nakita mong red light na, opinion yun ng traffic light. And hindi lahat ng opinion, totoo. Hindi mo kailangan magsuot ng kompletong safety gear. Mas presko yung tsinelas tsaka shorts para ramdam mo yung hangin na sumusuot-suot hanggang sa sa kasingit-singitan mo. Tsaka mainit sa Pilipinas, paglalagay pa lang nung nipad nakakapawis na eh. Tsaka kung late ka na sa work, tapos maglalagay ka pa ng gear, tapos pagdating mo sa work mo, magtatanggal ka pa ng gear, tapos maglalakad ka pa papunta sa office, o edi wala na, late ka na. Ang side mirror, disenyo lang yan. Siyempre, mirror, saan ba ginagamit ang mirror? Eh di titingnan mo yung sarili mo, di ba? Mag-aayos ka. Di mo kailangan tingnan yan habang nagda-drive. Liko muna bago lingon. Yeah, di ba? Mga rider nagpauso niyan eh. Tingnan mo, ginaya tayo ng mga ng mga tricycle at saka ng mga e-bike kasi nakita nila na magandang practice pala yun. Ang mahalaga kung ano yung nasa harap mo, hindi yung nasa likod mo kasi naiwan mo na yun, mga nasa likod mo na yun eh. Mababagal sila eh. Focus ka lang sa harap mo, wag kung saan-saan ang tingin. Tsaka ginagamit lang yung side mirror para tingnan mo at saka i-stare down mo yung ibang rider at mga ibang mga may sasakyan na mayayabang. Overconfidence is key. Dapat bago ka magmotor, iisipin mo na ikaw ang hari ng kalsada at lahat ng mga sasakyan dapat magbigay daan sa'yo. Yung mga truck na yan, laging mali ang mga yan eh. Mayayabang kasi sila eh. Kaya timo, lagi silang naaaksidente, lagi silang laman ng mga balita kasi mali lagi yung mga mayayabang kasi. Nang may nadaang mga motor, kasi singitan mo, ang laki-laki mo, di ba? Ang signal lights ay hawakan lang. Sorpresahin mo yung mga driver sa likod mo kung kakanan ka ba o kakaliwa. Dapat kasi inaaral din sa driving school to kung paano makiramdam at magbasa sa mga isip ng mga rider para alam nila kung ano yung intensyon ng rider, kung kakaliwa ba siya o kakanan. Tsaka yung mga signal lights na yan, safety handle lang yan ng mga angkas mo. Kaya may ilaw yan kasi yan eh, decoration lang yan eh. Parang Christmas lights, di ba? Nagbe-blink-blink, ganun. Laging mag-counterflow. Yung traffic, problema yan. So kung may problema, may paraan. Yung kabilang lane, para lang yan sa mga mabibilis na motor. Huwag mong pansinin yung solid lines na yan. Ibig sabihin lang ng solid lines na yan, ay solid yung build mo dyan sa motor mo. Kaya humarurot ka na at bombahin mo na yan sa kabilang lane. Sumunod ka lang sa batas kung may nakatingin. Yung disiplina, para lang yan sa mga oras na may enforcer. Hindi yan sa oras nang nagmamadali ka. Tapos minsan nilabag mo yung batas trapiko, di ba? Tapos binusinahan ka ng ibang motorista. Ibig sabihin nun, thank you. Kaya dapat businahan mo rin sila kasi ibig sabihin naman nun, you're welcome.